Bakit ang ilang trader ay patuloy na nananalo, habang ang iba naman ay paulit-ulit na nawawalan ng pera? Hindi ito tungkol sa swerte o sikretong indicators, kundi sa pag-unawa sa sarili, sa sistema, at sa saikolohiya. Karamihan sa mga trader ay talo dahil itinuturing nilang sugal ang trading, hinahabol ang kita, at sumasama sa hype ng walang plano. Ngunit, ang trading ay tungkol sa pag-iisip sa mga posibilidad, pamamahala ng panganib, at pagsunod sa isang proseso. Why most traders lose? Ipinapaliwanag kung bakit karamihan ay nalulugi. Hindi dahil sa hindi patas ang merkado, kundi dahil lumalapit sila sa trading na may mindset ng pagsusugal, hindi ng negosyo. Madalas, nalilito sila sa swerte at galing at sa ingay at signals. Ikinumpara ito sa isang slot machine. Kung minsan ay nananalo ka sa simula, nagiging kampante, at sa huli ay nalulugi ng malaki dahil sa overconfidence at kakulangan sa risk management. Ang pinakamalaking pagkakamali ay emosyonal, hindi technical. Ang trading ay hindi tungkol sa prediksyon, kundi sa reaksyon at pagiging consistent. Walang sistema ang karamihan, kaya gumagawa sila ng random na desisyon batay sa kutob o payo ng iba. Ang false confidence pagkatapos ng ilang panalo ay nagpapahinto sa kanila sa pagpaplano at nagtutulak sa kanila na kumuha ng mas malaking panganib na madalas na uuwi sa revenge trading at mas malaking pagkalugi. Ang kakulangan sa sistema, ang pag-iisip na parang nagtatayo ng bahay ng walang blueprint, ang nagiging sanhi ng pagkalugi. Iniisip ng mga amateur kung gaano kalaki ang kikitain, habang ang mga profesional ay iniisip kung gaano kalaki ang malulugi. Ang pagputol ng mga nananalong trade ng maaga at pagpapahaba ng mga nalulugi ay dahil sa takot at pag-asa. Mayroon ding information overload at strategy hopping na nagdudulot ng kalituhan. Ang solusyon ay ang pagtanggap sa pagkalugi bilang bahagi ng laro, pagkakaroon ng nakasulat na trading plan, at pagtatrabaho sa sarili upang pamahalaan ang emosyon. Think like a scientist, trade like a robot. Binibigyang diin ang pangangailangan na alisin ang emosyon sa trading decisions. Ang mga magagaling na trader ay hindi humahabol sa excitement, kundi sa consistency. Dapat mag-isip tulad ng siyentipiko, magsimula sa isang hypothesis, mag-test gamit ang data, at pagbutiin ang sistema. Hindi sila nagtitrade batay sa iisa o dalawang halimbawa, kundi sa repeatable edges batay sa totoong data. Ito ang hypothesis-based thinking. Nangangahulugan din ito ng pag-iisip sa mga posibilidad, hindi sa mga prediksyon. Hindi kailangan na laging tama. Kailangan lang ng sistema na may mathematical edge at disiplina upang sundan ito ng walang emosyon. Ang trade like a robot ay nangangahulugang trading na may emosyonal na detachment upang maisakatuparan ng sistema ng walang pag-aalilangan, takot o kasakiman. Ang mas maraming emosyon ay nangangahulugang mas maraming pagkakamali. Inihambing ang dalawang trader, si Benchard na nagte-trade batay sa emosyon at nalulugi, at si Star Red na disiplinado, may tested na sistema at patuloy na lumalago ang account. Para maging tulad ni Star Red, kailangang baguhin ang identity mula sa risk taker tungo sa statistical decision maker. Dapat alisin ang ego. Ang mga pinakamahuhusay na trader ay bumubuo ng mga sistema na otomatikong isinasagawa. Hindi lang ito entry at exit, kundi kasama ang time frames, risk per trade, asset selection, trade management at review. Kailangan din ng data-driven reflection para mas lalong pabutihin ang sistema. The edge equation. Ipinapaliwanag na hindi kailangang manalo sa bawat trade para kumita. Ang iyong edge ay hindi isang magic setup, kundi isang math equation na naghihiwalay sa mga consistent na nananalo mula sa mga emosyonal na sugaral. Ang core ng edge ay expectancy, na nagsasabi kung magkano ang inaasahan mong kikitain o malulugi sa bawat trade. Formula: win rate times average win minus loss rate times average loss equals expectancy. Binigyang diin na ang mataas na win rate ay hindi nangangahulugang profitable. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang panalo kumpara sa pagkalugi. Ikinumpara ang dalawang trader, si Benchard na may 80% win rate ngunit malaki ang talo sa bawat loss, at si Star Red na may 40% win rate ngunit malaki ang panalo kumpara sa maliit na talo. Mahalaga ang risk to reward ratio, kung magkano ang ipinapanganiban kumpara sa inaasahang kikitain. Kung ang risk to reward ratio ay 1:2, kailangan mo lang natama ng 34% para mag-break even.
Karaniwan, ang mga trader ay nagpapanganibang ng malaki para sa maliit na kita na mali. Mahalaga rin ang position sizing na dapat nakabatay sa data hindi sa kumpiyansa. Karaniwan, 1% o mas mababa ng account ang inilalabas na panganib. Kailangan ng malaking sample size para makita ang epekto ng edge, hindi sapat na 5 trade. Sa huli, upang naging consistently profitable, kailangan ng strategy na may positive expectancy, position sizing na nagpuprotekta sa account, at disiplina upang isakatuparan ang strategy ng walang emosyonal na interference. Ang tunay na edge ay kung paano mo pinamamahala ang iyong mga trades, ang iyong panganib, at ang iyong sarili.